Sa ating bansa, may mga lugar na kapag napuntahan mo, parang ibang panahon ang gumagalaw. Habang ibang lugar puno ng malls, traffic, at modernong teknolohiya. May mga komunidad na nananatiling simple, tahimik at halos hindi nagbabago. Walang signal, walang ingay, pero puno ng kwento, kultura at misteryo. Habang pinapanood mong video na to, mas lalo mong marirealize baka hindi silang naiwan ng panahon, kundi tayo ang masyadong nagmamadali. Mr. D. Number 15. Buskalan, Kalinga. Ito'y isang maliit na baryo sa Kalinga na sikat dahil sa tradisyonal na tattoo art ng mga But-But tribe. Hanggang ngayon, mararating lang ito sa pamamagitan ng mahabang paglalakad sa bundok. Kaya nananatiling simple at halos hindi nagbabagong pamumuhay dito. Dito rin matatagpuan si Apo Wang-od, ang pinakamatandang mambabatok sa Pilipinas na gumagamit pa rin ng sinaunang paraan ng tattoo gamit lamang ang tinik at uling. Dahil dito, parang bumabalik ka pa sa panahon ng mga sinaunang mandirigma. Isa pang kakaibang detalye, ang tattoo rito ay hindi lang dekorasyon, kundi simbolo ng katapangan at pagkakakilanlan. Noong unang panahon, tanging mga mandirigma lamang ang may karapatang magpatattoo at bawat disenyo ay may kahulugan tungkol sa kanilang mga nagawa. Number 14, Malapaskua Island, Remote Fishing Areas, Cebu. Bagamat kilala ang Malapaskua sa diving, may mga bahagi pa rin itong nananatiling simple at tradisyonal ang pamumuhay. Sa mga fishing villages, makikita mo ang mga bangka na kahoy pa rin at ang kabuhayan ay umiikot pa rin sa dagat. Walang rush ang buhay dito. Maagang gumigising ang mga mangingisda at umaasa sa huli ng araw para sa kanilang kabuhayan. Hindi pa rin ganap ang modern infrastructure sa ilang lugar, kaya ramdam mo ang lumang estilo ng pamumuhay. Kilalang kilala rin ang Malapaskua sa treasure sharks na makikita sa malalim na bahagi ng dagat. Dahil dito, naging sikat ito sa divers, pero sa kabila nito, nananatili pa rin simple ang buhay ng mga lokal kumpara sa ibang tourist-heavy islands. Number 13, Tawi-Tawi, Island Communities. Ito ay isang pinakaliblib na lugar sa Pilipinas at sa maraming isla nito, makikita mo ang pamumuhay na halos hindi nagbago sa loob ng maraming taon. Marami sa mga komunidad dito ay nakatira sa mga bahay na nakatayo sa ibabaw ng dagat. Ang kabuhayan ay kadalasang pangingisda at ang transportasyon ay bangka. Dahil sa layo nito sa urban centers, limitado ang access sa modernong technologies at services. Isa sa mga natatanging katangian ng Tawi-Tawi ay ang pagiging tahanan ng Sama Badjao na kilala bilang Sea Nomads. May ilan sa kanila na halos buong buhay ay ginugugol sa dagat at ang kanilang kultura ay umiikot sa tubig bilang pangunahing bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Number 12, Culion, Palawan. Noong unang panahon, ang Culion ay kilala bilang isang leprosarium noong early 1900s. Sa ilalim ng American colonial government ito. Dahil dito, halos na-isolate ang buong isla mula sa ibang bahagi ng bansa. Hanggang ngayon, mararamdaman mo pa rin ang old world vibe. Mula sa mga lumang gusali, simbahan, hanggang sa tahimik na komunidad. Kakaiba rin ang kasaysayan ng Culion dahil minsan itong tinawag na Island of the Living Dead dahil sa dami ng pasyente noon. Pero ngayon, isa na itong mapayapang lugar na may malinaw na dagat at simpleng pamumuhay. Dagdag pa rito, ang Culion ay may sariling museo na naglalaman ng mga lumang medical equipment at dokumento mula sa panahon ng leprosy treatment. Isa rin ito sa mga lugar na ginamit ng mga Amerikanong doktor bilang sentro ng pag-aaral ng sakit na Hansen's disease sa buong mundo. Number 11, Siquijor, only on selected areas. Bagamat kilalang Siquijor bilang tourist destination, may mga bahagi pa rin ito ang parang hindi naapektuhan ng modernisasyon. May mga baryo rito na umaasa pa rin sa tradisyonal na paraan ng pamumuhay, pangingisda, herbal medicines, at simpleng agrikultura. Kilalang kilala rin ang Siquijor sa mga albularyo at tradisyonal na mga gamot. Sa panahon ngayon na puro modern medicine ang uso, dito
makikita na buhay pa rin ang sinaunang paniniwala at kultura. May tao ng Healing Festival dito tuwing Holy Week kung saan nagtitipon ng mga albularyo upang gumawa ng mga herbal oils at orasyon. Maraming lokal ang naniniwala na ang mga halamang gamot dito ay mas epektibo pa sa mga nire-reseta ng mga doktor. Number 10. Batanes. Traditional Ivatan Villages. Makikita mo dito ang mga bahay na gawa sa bato at kogon. Disenyo na ginawa para labanan ng malalakas na bagyo. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang ganitong style ng bahay. Hindi rin uso dito ang fast-paced lifestyle. Wala kang makikitang traffic at ang mga tao ay namumuhay ng simple at disiplinado. Para kang bumalik sa isang panahon kung saan ang komunidad at kalikasan ang sentro ng buhay. Isa pang kakaibang katotohanan dito, bihira ang krimen sa Batanes dahil sa matibay na tiwala ng komunidad. May mga bahay nga na hindi na sinasarhan ng maayos at minsan kahit nakabukas ang pinto, walang mangangahas na magnakaw. Isang bagay na halos hindi mo makikita sa ibang lugar. Number 9. Sagada, Mountain Province, dun sa remote areas. Ito ay kilala sa hanging coffins at malamig na klima. Pero sa liblib na bahagi nito, makikita mo pa rin ang tradisyonal na pamumuhay ng mga Igorot. May mga lugar dito na walang signal, walang modernong convenience. Pero kapalit nito ay malalim na koneksyon sa kalikasan. Ang agrikultura dito ay ginagawa pa rin sa tradisyonal na paraan tulad ng rice terraces farming. Bukod dito, ang mga burial practices ng Sagada ay isa sa pinakamatagal ng tradisyon sa bansa. Ang ilang kabaong daan-daang taon ng tanda at pinaniniwalaan na mas malapit sa langit ang kaluluwa kapag nilagay sa mataas na lugar. Number 8. Balabac, Palawan. Ito ay isa sa pinaka-remote na lugar sa Pilipinas. Dahil sa layo nito, hindi pa ito gaanong na-develop kumpara sa ibang tourist spots. Ang mga residente dito ay umaasa pa rin sa pangingisda at simpleng pamumuhay. Wala ring masyadong modern infrastructures, kaya nararamdaman mo talaga ang back-in-time experience. Isa sa mga unique na hayop dito ay ang Philippine mouse deer or pilandok na makikita lamang sa ilang bahagi ng Palawan. Bukod dito, ang tubig sa paligid ng Balabac ay kilala sa sobrang linaw. Minsan, umaabot sa higit 10 meters ang visibility nito. Number 7. Dinagat Islands, Rural Areas. Sa ilang bahagi ng Dinagat Islands parang nananatili ang buhay sa simpleng estado. May mga communities dito na limited ang access sa kuryente at modernong teknolohiya. Pero sa kabila nito, mayaman ang kultura at paniniwala ng mga tao rito. May mga kwento pa nga tungkol sa mga mystical beliefs na hanggang ngayon pinaniniwalaan pa rin ng ilan. Kilalang kilala rin ang isla sa cult-like religious groups na may kakaibang paniniwala tungkol sa kalikasan at espiritu. Bukod dito, ang Dinagat ay may mga rock formations na tila hindi pa naapektuhan ng industrialization, kaya parang natural museum ang dating nito. Number 6. Tablas Island, Romblon, Interior Villages. Sa loob ng Tablas Island, makikita mo ang mga baryo na halos untouched ng urbanization. Dirt roads, simpleng bahay at tahimik na kapaligiran ang karaniwan dito. Ang pamumuhay dito ay nakatuon sa agrikultura at pangingisda. Mga tradisyonal na hanap buhay na matagal ng bahagi ng buhay Pilipino. Isa sa mga interesting facts dito ay ang pagiging bahagi nito sa Marble Capital Region ng Pilipinas. Kahit simple ang pamumuhay, ang Romblon Marble ay ginagamit sa mga high-end projects, pati na rin sa exporting. Number 5. Camiguin, Old Town Areas. Bagamat kilala ang Camiguin bilang tourist destination, may mga lumang bahay dito na nananatiling tradisyonal na vibe. Makikita mo ang lumang simbahan, ancestral houses, at tahimik na komunidad. Ang interesting pa dito, kilala ang Camiguin bilang Island Born of Fire dahil sa dami ng bulkan. Pero sa kabila nito, simple at relax ang pamumuhay ng mga tao dito. May lumubog na sementeryo dito na makikita lamang kapag low tide, na tinatawag na Sunken Cemetery.
Isa itong simbolo ng kasaysayan ng isla na naapektuhan ng pagputok ng bulkan noong nakaraan. Number 4. San Vicente, Palawan. Pre-development areas. Bago pa ito naging sikat dahil sa Long Beach, ang San Vicente ay isang tahimik na bayan na halos walang modern developments. Hanggang ngayon, may mga bahagi pa rin ito ang ganitong itsura. Mahahabang dalampasigan, kakaunting tao at simpleng buhay. Parang isang lugar na hindi naabot ng mabilis na pagbabago ng mundo. Ang Long Beach dito ay umaabot ng higit 14 kilometers. Mas mahaba pa ito kaysa Boracay. Pero dahil hindi pa ito fully developed, nananatili itong malinis at hindi overcrowded. Kaya parang private paradise ang dating. Marinduque. Rural communities. Sa mga rural areas ng Marinduque, buhay pa rin ang tradisyonal na kultura. Kilala ito sa Moriones Festival pero sa pang-araw-araw na buhay, simple pa rin ang takbo ng oras. May mga baryo dito na tila hindi pa naapektuhan ng urban lifestyle. Walang rush, walang stress at malapit ang bawat isa sa komunidad. Bukod dito, ang Marinduque ay tinatawag na Heart of the Philippines dahil sa hugis nito sa mapa. Isa rin ito sa mga lugar kung saan malakas ang impluwensya ng tradisyonal na katolikong paniniwala sa pang-araw-araw na buhay. Number 2. Apayao. Ito ang isa sa pinaka-least developed provinces sa Pilipinas. Dahil dito, marami sa mga lugar nito ang nananatiling natural at hindi pa naabot ng urbanization. May mga communities dito na umaasa pa rin sa pangangaso, pangingisda, tradisyonal na agrikultura. Para kang bumalik sa sinaunang panahon ng Pilipinas. Isa sa mga kakaibang katotohanan dito ay pagiging isa sa mga last frontiers ng Luzon pagdating sa forest cover. Malalawak ang kagubatan dito at tahanan ito ng iba't ibang wildlife na bihira mo nang makita sa ibang probinsya. Number 1. Lake Cebu, South Cotabato. Tiboli Communities. Sa Lake Cebu, makikita ang kultura ng Tiboli na hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin. Ang kanilang paraan ng pamumuhay, pananamit at tradisyon ay halos hindi nagbago sa loob ng maraming taon. Makikita mo rito ang mga handwoven fabrics tulad ng tinalak na ginagawa pa rin gamit ng mga tradisyonal na paraan. Wala masyadong modernong impluensya kaya parang bumalik ka sa isang mas simpleng panahon. Ang tinalak ay hindi basta hinahabi. Ito ay pinaniniwalaang galing sa panaginip ng mga habi. Bawat disenyo ay may kahulugan at ang proseso nito ay maaaring tumagal ng ilang buwan kaya tinuturing itong sagradong sining ng mga Tiboli. Sa mundo na lagi nagmamadali, may mga lugar sa Pilipinas na pinipiling hindi sumabay at doon natin makikita ang tunay na yaman, kultura, katahimikan at simpleng buhay. At kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please comment. Masarap. At syempre, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto! The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!